Ngayong araw po pala ay naisipan namin gumawa ng cake. Nagpapabili po kasi yung mga bata kahapon pa. Ni Petro ay gumawa na lang kami dito sa bahay. Tulong-tulong po kami sa paggawa ng cake. Bali, pinagbigyan din namin po yung mga bata mag-blend ng cake. Diba, memories nila yan. Pag sila'y lumaki, maaalala nila. Napakadali lang po pala talagang gumawa ng cake. Bali, nagluto din po pala si Petro ng Romanian soup. Ito yung magiging pagkain namin ng hapunan at tanghalian. Yung mga part pa na ng likod ng mga manok, yan po yung lagi namin ginagawang soup. Saka isa po yan sa pinakamurang mabibili mo dito sa Romania. Makatikim na po ba kayo ng Romanian soup? Hindi nyo po sa natatanong may Angel ay napakasarap po talaga ng Romanian soup. Ang tawag po nila dito ay chorba. Kami magtanong dyan kung paano ang recipe, panoorin nyo po. Pagpalang araw po sa inyong lahat, may Angel. Ang araw po pala ay linggo. Tapos ngayong araw naman po ay day off po ni Petro. At dahil wala naman po ako nahanap na part-time, nandito lang po ako sa bahay. Bali, ang una po pala naming lulutuin ay ang chorba o Romanian soup. Bali, mag-a-assist lang po ako dito sa aking asawa. At syempre, nandiyan din po ang mga bata sa kusina. Lumabas po pala muna kami saglit dito sa terrace para makalanggap ng sariwang hangin. Bali, saglit lang po talaga kasi nga po malamig sa labas. Mga nagtatanong po ng mga ingredients, panoorin nyo lang po ito. Bali, mag-ready po kayo ng carrot, bell pepper, at saka onion. Mapaparami na naman po ang kain ng mga bata dahil paborito po nila ito. Dalawang bata po talaga ay mahilig po silang manood ng pagluluto namin. Siguro one day pag kanila ay magaling din po siguro sila magluto. Ito nga po palang paggawa ng shorba, hindi po yung ginigisa. Bali, uunahin po muna ninyo yung manok ilagay tapos isunod nyo po yung mga iba pang ingredients. Tatakpan nyo lang po yan hanggang sa maluto tapos lalagyan nyo po siya ng tomato sauce. At lalagyan nyo din po pala yan mamaya ng parsley. So ngayon naman po ay mag-start na po tayo dito sa ating gagawing cake. Bali, ito po yung tinatawag na bread cake. So bali, mag-prepare lang po kayo ng maraming itlog, mga 10 daw po sabi ng asawa ko. Tapos paghihiwalayin po pala talaga yung mga dilaw at saka yung puti. Medyo nahirapan pa nga po maghiwalay ng dilaw at puti itong aking asawa. So may Angel, baka tanungin nyo ako kung ano yung mga sukat. Hindi ko po masasabi yan kasi ang nakikita ko po sa asawa ko ay puro tansyado niya lang po yung ginagawa niya. Naman po yung mga bata at amis po sa ginagawa ng kanilang ama. Excited na po pala yung dalawang yan kasi gusto nilang sila yung mawak ng mixer. Sabi ng ama nila ay mamaya lang at lalagyan muna namin yung mga kailangan. Bali, ito po pala yung mga ginamit tong asawa ko, itong flour at saka itong asukal na puti. So, dapat po, sabi ng aking asawa, ay dapat dire-diretso lang daw po yung pag-mix nung inyong ginagawa. Napanood ko talaga yung pagkakasunod-sunod kasi gusto kong gumawa nito sa aking amo. Bumubulong na po pala sa akin si Jacob dahil gusto na raw po niyang siya na yung mag-mix nung ginagawa nung ama Sabi niya. Ko naman ay saglit lang dahil kailangan pantapusin yung paglagay ng asukal. At ito na nga po, pinahawak na sa kanila yung mixer. Kaya lang nung binigay na po kay Daniel ay ayaw na po niyang kapitan at natatakot. Kaya ang sabi ko ako na lang yung magmimix habang ginagawa nung isa yung soup. Pa lang nitong gagawin na ilalagay na po natin yung egg yolk. Ito pong dilaw ng itlog at syempre lalagyan din po yan ng oil. Grabe, mapagod din po pala talaga ang paghawak nitong mixer. Bali, mangalay po talaga siya sa kamay. Wala ko po talaga ay tapos na. Yung pala, ilalagyan pa po pala yan ng arena. Bali, kailangan po pala natin na salain pa itong ating nilalagay na arena. Ayun lang, may Angel. Nalimutan ko pong itanong sa kanya kung ilang po yung sukat ng arena na nilalagay niya. Pero mukhang halos naubos na po niya yung isang supot ng arena. Kailangan, ito po pala yung kalalabasan niya bago mo ilagay doon sa laniera. Tapos sinatanong ko sa kanya kung kailangan ba talagang may mga bubbles katulad niyang nakikita nyo. So, namamasdan nyo ba? Parang katulad lang siya ng pancake na kailangan may bubbles. At ito na nga po, yung exciting part na ilalagay na yung cake dito sa ating lanera. Alam niyo yun, parang satisfying talaga pag dyan na yung nilalagay na sa part na yan. Po palang lanera yung paglalagyan namin nito. Isang bilog na malaki at isang pahaba. Bali, hindi pa pala yan tapos dahil lalagyan pa po natin yan ng design nung kakao. So, ito po pala yung gagamitin namin kakao na ilalagay dun sa cake. Papataw lang po dyan sa ibabaw yung kakao at ikaw na po ang bahalang mag-design kung anong gusto mo. Tinatansya niya po yung paglagay dyan sa unang cake dahil may kailangan pa po kaming lagyan. Sigurado ko mamaya pagluto niya ay naku, kagulo na yung mga bata. Kagaling po pala mag-design ni Mr. Petro ng cake. Pagmasdan nyo po. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Tapos, ito pa po isa. Ayan. Ewan ko kung saan niya natutunan yung mga ganyan design. Or maybe po doon sa kanyang nanay. Kasi yung nanay po niya ay napakagaling pong gumawa ng cake. Dahil natikman ko na po yung paggawa ng cake ng aking bianan na babae. Kahit yung bianan ko rin pong lalaki, ay napakagaling din po magluto at gumawa din po ng cake. At kahit anong klase pong tinapay. Ito po pala talaga yung hinahangaan ko dito sa mga Romanian. Dahil ang mga lalaki po ay marunong din po sa kusina. Po pala sa akin ng asawa ko, kahit ilang taon pa lang daw po siya, ay marunong na raw po siya sa kusina. Kailangan daw po nilang matuto ng maaga dahil iba daw po ang patakaran ng gobyerno noong unang panahon. Yung Romania po ay napapaloob sa katulad ng Russia. Parang hindi po siya democratic noon. Habang nakasalang naman po yung cake pa sa oven ay nagsampay muna po si Mr. Petro nitong aming mga labahin. Bali, tinawag niya po pala ako sa kusina para ipakita po ito. Pero hindi pa raw po ito luto at ibabalik pa niya sa oven. Sabi niya sa akin na i-video ko raw o picturean para makita mamaya yung before and after. Po pala ni Mr. Petro itong ating Romanian soup para maglagay na po ako sa mga lagay. At umpisa
inaasahan ko na po magpalamig sa mga lagayan ng mga bata. Grabe, sobrang sarap po talaga ng tsorba ng Romania. Itong kainin dahil malamig po ang panahon. Tama, masarap pong higupin dahil mainit pa. Bali, magpiprepare po muna ako ng pagkain ng mga bata at magpapalamig. Kausap po pala ng asawa ko, ang bianan ko na sobra na raw po ang lamig dun sa probinsya. Bali, nagpipres na raw po yung panahon doon. Wala namin yung mga aso namin dahil alam nyo naman may dalawa po kaming aso sa probinsya. Buti na lang talaga at meron pa silang pagkain. Baka po pala namin umuwi ng probinsya sa December. Sana nga po ay mabigyan po ng 2 off itong aking asawa. Ngayon naman po ay susubukan ko na pong tikman itong niluto ni Mr. Petro. Ito lang po pala ang aking kakainin ngayong tanghalian. Kaya dito na lang talaga ang kainin mo sa tapos isang piraso ng gulugod ng manok ay naku, tamang-tama na, saktong-sakto na po talaga. At ito na nga po, luto na ang unang cake na binake ni Mr. Petro. Tuwa po talaga yung mga bata at gusto na talaga nilang kainin. Kaya nga lang po, mainit pa talaga at talagang mahirap ang kapitan ni Mr. Petro. Tingnan nyo po. Tuwan-tuwa po talaga si Mr. Petro sa result niya. O ayan, sabi ko nang mainit o diba? Sabi ko nga po, mamaya na hiwain, kaya lang di na makatiis yung mga bata, kaya napilitan na rin siyang hiwain. At ito na nga po, hiwain na natin at ilagay na natin sa lagayan para at least lumamig po siya, diba? Ay nako, sana makagawa din po ako nito sa bahay ng aking amo. Wala nga po, matrabaho, ang daming anik-anik. Katulad na maghihiwalay ka pa ng itlog na dilaw doon sa putik. Kasi maubos yung oras ko. Syempre, marami pa naman akong putaying lulutuin. Bali, ang oras lang po talaga ng trabaho ko sa aking amo ay 4, 5, 6 hours yun lang. Pero po, pag sumobra naman po ako ng oras, binabayaran po yan ng aking amo. At ayan na nga po, kumakain na rin ng tanghalian itong si Mr. Petro. Sa mga nagtatanong po pala dyan, bakit di para kumakain yung mga bata? Ayaw pa po nilang kumain at mamaya na raw po kasi busog pa raw sila. Nag-almusal po kasi sila ng sinangag na merong itlog. Yung po yung niluto ko sa kanila kaninang umaga. Tapos nag-init din po ako ng fresh milk na tig-kalahating baso. At ayan na nga po, kumakain na rin po si Jacob. Ayaw po talaga ni Mr. Petra na pipilitin yung mga bata para lang kumain. Kanya kasi pag ang bata ayaw kumain, ibig sabihin busog pa yan. Kakain yan kapag nagugutom. At habang nanonood nga po pala kami, ay dumating na itong si Mr. Petra at pinakita na niya itong huling cake na sinalang niya sa oven. Sana po talaga nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Ma-enjoy, hanggang dito na lang po ang aming video. Don't forget to like and share this video para mapanoodin po ng iba. Maraming salamat!